Good day everyone. Today po may tutorial po tayo ngayon about sa DSLR boot, which is the DSLR boot print layout tutorial, 3 ways to add template. So paano ba kayo nag-add ng template sa DSLR boot, no? So ito para sa inyo tong mga photo boot owners. So ang unang gagawin natin, syempre open tayo ng DSLR boot natin, no? So, ang gamit po natin DSLR boot na version dito is yung version 7, no? So, kung bago pa lang kayo sa Photoboot at kailangan nyo ng application ng Photoboot, DM nyo lang po ako sa TikTok and Facebook, Boss TV Tutorial. At kung nangangailangan kayo ng knowledge about sa Photoboot business, subscribe lang po kayo sa YouTube channel natin, which is the Pisonet Boss TV. So, kapag inopen nyo tong version 7, ito po ang unang lalabas sa inyo. So alam na to ng mga nag-avail sa akin, no? So ang pipiliin nyo lang dito pag lumabas tong software updater ay skip this update or remind me later. Never nyong pipindutin tong install update, no? So skip this update or remind me later lang, no? So ang topic natin is para daw tayo maglalagay ng layout, no? Or mag-a-add ng template sa layout natin, no? So for example, run lang natin tong event na to. Yan, run nyo lang yung event. Tapos ito kasi yung nakalagay na template natin ngayon. So saan kayo pupunta pag maglalagay kayo ng template yung ginawa ninyo? So pindutin nyo lang tong arrow down na to. Then punta kayo sa print layout. Then ito yung layout natin, no? So delete natin to. So paano kayo maglalagay ng layout? Ng example, may layout na tayong ginawa dito for sample lang. So ito. So ito yung SpongeBob, no? So example, gawa tayong bagong template. Pipiliin nyo lang new template lang, no? Tapos lagyan nyo lang SpongeBob, pangalan. SpongeBob. Tapos okay nyo lang po. Then ito yung first way para makapag-add kayo ng template, na or yung galing sa Photoboot na photo, no? So ito yung template. So pinutin nyo tong image, then hanapin nyo kung saan nyo sinave yung template ninyo, no? So sa atin ay dito, then hanapin nyo lang yung template natin. So ito siya, yung SpongeBob, then click open. So kung napapansin nyo, nandito na yung inyong template, no? So unang-una, ito yung classic kung paano maglagay ng photo from boot, no? Paglatag, no? So pindutin nyo to, photo from boot. Then kung makikita nyo number 1, ibig sabihin ito yung unang picture na makukuhanan sa inyong photo boot, no? Ayan. Yan. Kung napansin nyo, nasa unahan siya nung template, no? So paano siya mapupunta sa likod? So, pupunta kayo dito sa may right side yung layers. Then, click nyo tong photo 1. Then, click, hold. Tapos, drag nyo pa baba dun sa may SpongeBob, no, dito. Tapos, drop nyo lang po. Yan. Click, hold, drag, and drop. Then, sunod, may number 1 na tayo. May yung number 2. So, number 2. Click nyo lang to ulit. Number 2, yan. Tapos i-resize nyo lang dun sakto lang sa may frame nyo, no? Then kung napapansin nyo, ayan, nasa unahan lang siya, no? So tapos punta kayo sa layer ulit, click nyo lang tong number 2, click, hold, drag nyo pababa, then drop, no? So ayan, napansin nyo, nasa likod na siya ulit. So kung sa pangatlo naman, tsaka pang-apat, ang gagawin natin ito. So kung gusto nyo nang sabay na, pindutin nyo lang yung number 3, tapos number 4. Yan. Tapos saka nyo siya i-resize, no? Para sumakto. Yan. Then, yung pang-apat, latag na rin natin. Yan. Para kung gusto nyo sabay, yan, pwede na. So, tapos click nyo lang ulit yung number 3, then click, hold, drag, and drop. Then, yung number 4, click nyo lang. Then, punta kayo sa layer, then click, hold, drag and drop sa ilalim ng SpongeBob. Then, so kung napapansin nyo, ito na yung ating print layout, no?
So, yung template natin, ganun lang po maglagay ng photo from boot, no? Yung 1, 2, 3, 4, no? So, ito yung first step nyo or first way kung paano nyo ilagay ito, no? Yung mga photo from boot. Meron pang isang sumunod na way. So, kung may napapansin kayo, merong mga template na sobrang dami ng picture. Tapos, kung mayroon kayo nakikita, mga content creator din, bakit puro wala silang 1, 2, 3, 4 sa umpisa ng paggawa nila, no, ng template. So ganito yung ginagawa nila, no. For example, maramihan yung itong sa template nyo. So may ginawa tayo ditong sample. So ito yung isa sa example na template natin na ginawa, yung marami masyadong picture, no. So ipapakita ko sa inyo kung paano nilalagay ito sa DSLR boot ng mabilis. So, unang balikan natin to kung paano kayong naggagawa ng template. Example, gumawa kayo dito sa Canva ng template. Ito na yung template natin. Yan. Para masave lang natin tong template natin, yung layout natin para sa photo booth, pindutin nyo lang tong share, tapos download, tapos PNG lang, no? Then, download nyo lang po. Tapos, sa mga nakapag-avail sa akin ng software ng photo booth, so kung naalala nyo, binigyan ko kayo ng Adobe Photoshop, no? So doon naman natin sa Adobe Photoshop, bubutasin itong mga frame natin, yung kulay puti. Tatanggalin natin yan para butas siya, no? Kasi dyan natin ilalagay yung mga gagaling sa photo booth. So paano natin gagawin yon? Yan. So na-download na natin to. So tingnan natin kung na-download. So ito na siya, na-download na natin, no? Yan. Yan, kung napapansin nyo, wala siyang butas, kulay puti lang yan, na plain na white. So para butasin natin yan, para may lagay natin sa photo booth. So ang gagawin natin, mag-open tayo ng Photoshop, no? So open tayo ng Photoshop. Quick recap lang to kung paano gumawa ng template or paano butasin, no, yung layout na ginawa nyo. So punta kayo ng Photoshop. So ito na yung Photoshop natin, no. So kung nagtatanong kayo kung anong version to, is version nito ay 2026 version. Kung gusto nyo rin po ng Photoshop lang, ay DM nyo lang po ako, no. So paano natin gagawin ulit yung layout natin? So ito na yung na-download natin or ginawa nating layout kanina, yung maramihan, no. So i-drag and drop nyo lang siya dito sa Photoshop, no. Click, hold, tapos drag and drop. So sobrang basic lang nito kung paano gumamit ng Photoshop. Ang gagawin nyo lang, pupunta kayo dito sa may left side, nakikita nyo itong parang eraser na icon, didiinan nyo lang yan, then pipiliin nyo yung magic eraser tool. So pag napili nyo yung magic eraser tool, ang gagawin nyo lang, pipiliin nyo lang yung kulay na gusto nyo burahin, no? So kunwari kulay white ang pinindot nyo, lahat ng white mabubura nya. So example ito, burahin na natin, click nyo lang tong white para mabura yung white at para mabutas siya, no? Yan. So napansin nyo, butas na po yan. Then lahat ng white dun sa may frames ay i-click nyo lang, ibuburahin natin, no? So click natin to, burahin. So, delete yung white, delete. So ganun lang po kadali gumamit ng Photoshop at butasin yung layout na ilalagay ninyo sa photo booth ninyo, no? So kung napansin nyo, tapos na tayo, ganun lang kadali. So butas na po yung frame natin, no? Yung layout natin, no? So para ma-save nyo to, pindutin nyo yung file dito sa taas, then hanapin nyo yung export, tapos quick export as PNG, no? Yan. So after nun, tignan natin kung na-save na niya. Punta tayo sa download. Ito. Mas-save pa lang. Name natin ng template now. And save. So kung napansin nyo, na-save na natin. Tignan natin. So refresh. Then ayan. Kung napansin nyo, ito na siya. So pwede natin i-close tong Photoshop natin, na. Pindutin nyo lang X, then no. Yan. So, check natin yung pinagkaiba. So, ito yung hindi pa butas na layout natin.
Kung pansinin nyo yung pinagkaiba, kulay puti pa yung background. So, hindi pa to butas. So, open din natin yung ginawa natin sa Photoshop, no? So, double click. Then, para ma-preview, yan. Kung napapansin nyo, kulay black na yung puti, no? Yung background nitong layout natin. Ibig sabihin, butas na po yan, no? So, ready na or pwede na natin gamitin sa photo booth, no? So, close na natin to. Ang next na gagawin natin ay pupunta na tayo sa DSLR booth. So, dahil na-try na natin to, ito yung first step or first way kung paano maglatag ng layout sa DSLR booth. So, try natin yung second way. Ito po siya. So, new template lang tayo. Then, rename lang natin, no? Template. Template now. So, ito yung lang ipapangalan natin, no? Tapos, okay natin. Then, hanapin natin yung ginawa natin na butas na. Pupunta lang kayo sa image. Tapos, download. So, ito siya, no? Template now, yung pangalan natin kanina. So, click nyo lang yan. Then, open, no? Yan. So, napapansin nyo, marami siya, no? So, kung gagawin natin yung first step or first way na paglagay ng photo from booth is medyo matagal siya, no? At kung may napapansin kayo sa ibang creators, ang ginagawa nila, bakit puro 1 yung nilalagay nila sa paglatag ng template, no, sa DSLR booth. So, ganito lang yan kung paano nila ginagawa. Kasi kapag maraming masyadong frame yung ginagamit ninyo, ito yung mabilis na way. Isa sa mabilis na way, no? So, pipindutin nyo lang yung photo from booth, no? 1. So, lalabas yung 1. So, ang ginagawa ng iba, ng creators natin, is ika-copy-paste lang po ito, no? Ika-copy-paste lang tong 1. So, kung mapapansin nyo, bilangin natin yung frame natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ika-copy nila to ng 12 na beses, no? So, ganun lang ginagawa nila. Click nila tong number 1. Then, i-click nila tong icon na to, no? Yun pang duplicate, no? So, i-duplicate nila to ng 12 na beses, no? So, duplicate natin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Layo natin para hindi tayo malito. 8. So, kulang pa ng 4. 9, 10, 11, 12. So, kung napapansin nyo, meron na tayong 12 na 1. So, ano yung ginagawa ng mga creators natin or yung iba? Kung may napapansin nyo, bakit puro 1 yung nilalagay nila? Sobra naman dami. Bakit walang 1, 2, 3, 4? Kasi ganito yung style nila kung paano nila ginagawa yung kanilang mga layout, no? So, example, naglagay sila ng 12 tapos puro 1. So, example, kahit saan nila ilagay yan, dito yung 1. And drag and drop nila. So, basta masakto dun sa may frame, no? So, yan. So, pansinin nyo muna lahat siyang 1. Baka magtataka kayo. So, yan. Ito yung second way kung paano nila ginagawa yung masyadong maraming frames. Nilalagyan na lang muna nila ng puro 1. Tapos, yan. So, ito yung way nila. Yan. Puro 1 lang muna. Then, ilalatag natin dun sa ating layout. So, ayan. Hindi ko naman siya muna sa saktong sinakto sa frame since tutorial lang din naman to. Pero kung kayo na gumagawa, isakto nyo po siya, no? So, ayan. Ayan. Then, yung ating gitna, no? Ayan. So, ayan, kapag nakalatag na yung mga number 1 nyo dun sa may frame natin or sa layout, ang unang gagawin nyo is click nyo tong nasa gitna. So, para mapunta siya dun sa ilalim, sa likod, ito rin yung number 1 natin, yung unang shot
or unang photo na kukunan ng photo booth nyo is ida-drag and drop nyo lang to, no? So, click nyo lang to para ma-highlight yung layer. Then, click, hold, tas drag and drop nyo sa baba ng template, no? So, siya na yung 1, no? So, nasa yung number 2 natin. So, ito na. So, click natin number 1 uli. Tapos, click, hold, tas drag and drop lang natin dito sa baba, no? So, number 1 pa rin siya, no? Paano nyo siya gagawin number 2, no? So, kung ito yung number 2 nyo, pansinin nyo, punta kayo dito sa layer sa taas, hanapin nyo yung photo number. So, ito yung, dito na yung magkakaiba, no? So, para mabilis, ang gagawin natin, yan, click nyo lang to number 1, then hanapin nyo yung photo number, then click nyo yung number 2. So, pansinin nyo, naging number 2 na siya. Ito na yung number 2 nyo. Then, click nyo tong sumunod na frame nyo, then, punta kayo sa taas uli, then, palitan nyo yung number. So, photo number 3 na dapat to, di ba? Ayan. So, yung sumunod, dapat to photo number 4. So, pag click nyo lang yan, scroll nyo lang pataas, then hanapin nyo yung photo number 4. Then, ito naman, photo number 5 na dapat. Photo number 5. Tapos, ito naman, sa taas, yung number 6 natin. Yan, babaguhin nyo lang. So, ganyan yung style ng ibang creator natin kung paano sila gumawa or maglatag ng template sa photo booth or sa DSLR booth. So, pang number 8 na natin to. So, sumunod, ito naman, click natin to, then, scroll pataas, then, number 9. Then, sumunod, ito naman, scroll ulit pataas, then, number 10. And then, ito naman sumunod, scroll natin pataas, then, number 2, 11 na, no? Then, sumunod, click natin to, yung pang last, then, scroll pataas, then, photo number, yung pinaka-last, is 12 po, no? So, dahil kompleto nyo na, number 12, so, ang gagawin nyo naman, pwede nyo na siyang ilagay sa likod, no? So, click nyo lang to ulit, number 3, then, click, hold, drag and drop nyo pababa, dito sa baba ng template, no? So, same lang sa number 4, and so on, no? Ayan. So, kung napapansin nyo, pumupunta sila sa likod, no? Ayan. Kasi dapat nasa likod lang sila. Ayan. Bilisan ko lang konti. Ayan. So, ayan. So, yan yung second way kung paano nyo ilalatag yung template nyo or yung layout nyo dun sa photo booth, no? So, pagpilian nyo kung ano yung saan kayo nadadalian sa first na way na ginawa natin or dito sa second way. No, kapag maramihan yung frame nyo. So, i-browse nyo kung saan kayo mas nadadalian. As yun po ang gamitin ninyo, no? So, meron pang third way, no? Kung paano kayo maglalatag ng layout, no? So, yung third way natin, simple lang. Example, punta kayo dito sa template natin, new template. Third way. Tapos, okay nyo lang. Simple lang kung paano gumawa ng layout, no? Yung pinaka-simple way, punta kayo sa image. Kung gusto nyo maglagay lang ng logo nyo, simpleng logo. Like for example, is maglalagay lang tayo ng Mobile Legend na logo. Yan. So, example, ito na yung logo nyo. Yan. Yan. Tapos, ito, pipindutin nyo na po agad itong photo from booth, no? So, example, 4 lang yung kailangan natin. Yan. So, ito na yung ating first frame. Tapos, ito yung second na photo natin from booth, no? And, then, number 2, number 3. Yan, pwede na po kayong gumawa dito diretso ng inyong layout po, no? Or ng inyong design, no? Yan, so, number 4. Yan. Isog nyo lang yung layout nyo.
Ayan. Kung sa tingin nyo, yan, 4 lang yung kailangan nyo. Ayan, alatag nyo lang ng pantay. Then, ito yung ating logo. So, ayan, yan yung pinaka third way. Sobrang basic kung paano gumawa ng photo booth layout, no? So, try natin tong pinaka third, no? So, yan yung frame na ginawa natin. So, kung nagtataka kayo, kung paano natin ginawa to na nasa live view yung template natin is gagawin ko na lang separate tutorial to, no? So, testing lang natin tong frame natin. Say cheese. First photo natin. Okay. So, Smile. ito po yung second photo natin. And kung nagtataka kayo bakit nasa kanan yung picture natin Get tapos nasa ready. kanan din yung output natin or bumabaliktad siya kasi gumamit po tayo dyan ng post-processing yung mirror, no? So may tutorial tayo nito pero nasa secret files, no? So mga members lang yung makaka-access po nito. So ayan, so napansin nyo, okay naman yung ating layout, no? So ganun lang po yung paggawa or paglatag ng layout sa photo booth, no? Share your photo. So yan po yung 3 ways kung paano maglagay or maglatag ng Thank layout you. sa DSLR booth. So kung nagustuhan nyo po itong tutorial natin, please like and subscribe na lang po sa channel natin. Thank you for watching.